Isang umaga noong taong 2005, ginulat ang buong Singapore ng isang nakapangingilabot na discovery sa Kalang River. Sa pagulong ng investigasyon, malalantad hindi lang ang pagkakakilanlan ng biktima at ang lagim na kanyang sinapit at ang identity ng salarin, kundi maging ang makasariling motibo sa likod ng krimen. Ito ang kaso ng Kalang Body Parts Murder. Si Liu Hongmei ay ipinanganak noong September 14, 1982 sa Changchun, isang syudad na matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng China. Siya ay pangatlo sa 4 na magkakapatid. Ang mga lumabas na impormasyon tungkol sa kanya ay nagmula sa mga taong nakakakilala sa kanya sa Singapore. At mula sa kanilang mga kwento, nabuo ang larawan ng isang babaeng masipag, tahimik at may malinaw na ideya kung saan niya gustong dalhin ang kanyang buhay. Dumating si Hongmei sa Singapore noong November 2002 para magtrabaho. Nasa Singapore rin ang kanyang ate at nagkikita silang dalawa nang hindi bababa ng 2 beses sa isang linggo. At kapag may problema si Hongmei, sa kanyang ate siya nagsasabi. Si Hongmei ay nagtrabaho bilang production operator sa isang kumpanya na gumagawa ng gear systems at circuit boards sa Serangoon. Night shift ang kanyang pasok, mula alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Tinawag siya ng kanyang dating supervisor na si Furu Chang na isang model employee. Lagi umanong handang mag-overtime si Hongmei para makapag-ipon ng dagdag na pera na maipapadala sa kanyang pamilya tuwing Lunar New Year. Kasabay ng pagtatrabaho ay nag-aral din si Hongmei ng English noong 2004. Balak niya kasing mag-aral ulit at kumuha ng isang international diploma. Sa parehong taon, nagparehistro rin siya sa isang matchmaking agency. Naalala siya ng direktor nito bilang isang magalang at masayahing babae. Sinabi daw ni Hongmei sa kanya na gusto niya ang Singapore at umaasa siyang doon na manirahan ng tuluyan kasama ang magiging asawa. 5 introduction sessions umano ang dinaluhan ng babae. Pagkatapos ng huling session, hiniling ni Hongmei sa agency na pansamantalang huwag muna siyang bigyan ng ibang makikilalang lalaki. Gusto muna daw niyang makita kung saan papunta ang kasalukuyan niyang relasyon. Kung ano man ang ibig niyang sabihin dito ay hindi na niya ipinaliwanag. Pero sa totoo lang, Enero 2004 nang makilala ni Hongmei ang lalaking babago sa kanyang buhay. Si Leong Xiaochu ay pinanganak noong April 19, 1955 sa Singapore. Siya ay Chinese-Singaporean at mayroon siyang identical twin brother na doon din nakatira. Pagka-graduate, nagsilbi si Xiaochu ng 2 taon sa military. Matagal siyang nagtrabaho sa kumpanyang Singtel at habang naroon ay nag-aral at nakakuha siya ng diploma sa Electronics and Communication Engineering. Nag-asawa si Xiaochu at nagkaroon ng 3 anak. Inilarawan siya ng kanyang mga kapitbahay bilang isang mapagmahal na family man. Umalis si Xiaochu sa Singtel noong 1996 at sumubok magnegosyo, pero nalugi ito. Nang sumunod na taon, pumasok siya sa parehong kumpanya na kalaunan ay pagtatrabahuan ni Hongmei. Noong Enero 2004, itinalagang supervisor ng team ni Hongmei si Xiaochu. Ayon sa kanilang mga katrabaho, noong una ay medyo pinahirapan daw ng bago nilang supervisor si Hongmei. Pero nang lumaon ay nag-improve naman ang relasyon nila. Sa katunayan, 2 beses na promote ang babae sa rekomendasyon ni Xiaochu. Ipinagtaka ng marami ang napakabilis na pag-angat ng posisyon na ito ng babae at kalaunan ay mabubunyag ang tunay nitong dahilan. May romantic at sexual na relasyon ang dalawa, kahit na pamilyado na si Xiaochu at halos 3 dekada ang pagitan ng kanilang mga edad. Hindi naman nila masyadong itinago ang kanilang affair dahil may mga pagkakataong nakikita silang nagyayakapan at naghahalikan ng kanilang mga katrabaho. Noong September 2004, nakarating sa management ang tungkol dito at pareho silang nakatanggap ng verbal warning. Tinanggap ito ni Hongmei, samantalang nagpalusot naman si Xiaochu at sinabing birthday lang ng babae kaya niya ito niyakap at hinalikan. Matapos nito,
Bahagyang nagdalawang isip si Hongmei tungkol sa relasyon nila ng boss, pero ipinagpatuloy pa rin nila ito ng pasikreto. Dahil naglaylo na ang dalawa sa kanilang PDA, hindi na sila pinatawan ng kahit anong parusa ng kumpanya. Ayon sa mga malalapit sa kanya, totoo man ang nararamdaman ni Hongmei para kay Xiaochu, ay realistic pa rin siya at tanggap na maraming limitasyon ang kanilang relasyon. Kaya habang nagpapatuloy pa rin ang kanilang affair, nagsimula siyang pumunta sa matchmaking agency na nabanggit ko kanina. Kalaunan, sinabi ni Furuchang sa mga reporter na may isang tao sa pabrika ang nagsabi sa kanya na nagpaplano raw si Hongmei na makipaghiwalay na sa supervisor. Naiinggit umano siya sa buhay ng kanyang ate at gusto niyang magkaroon ng sariling asawa na makakasama niyang bumuo ng tunay na kinabukasan. Nalaman ni Xiaochu ang planong ito ng babae at nakaramdam siya ng pagtataksil. Noong June 13, 2005, nag-check-in sina Xiaochu at Hongmei sa isang hotel bandang 10:30 ng umaga. Doon, habang naliligo ang babae, hinalughog ni Xiaochu ang kanyang bag dahil naghahanap siya ng suklay. Ngunit sa halip na suklay, nakita niya ang ATM card nito. Alam niya ang PIN nito at kinuha niya ang card nang hindi nalalaman ni Hongmei. Umalis sila sa hotel bandang 3:00 ng hapon. Matapos noon, agad na sinimot ni Xiaochu ang life savings ng babae sa pamamagitan ng mga ATM cash withdrawals at isang electronic purchase. Nasa $2,000 ang kabuuan ng kanyang ninakaw. Nang hapon ding yon, napansin ni Hongmei na nawawala ang kanyang ATM card at nakita rin niya ang mga hindi otorisadong transaksyon. Tumungo siya sa pulisya upang i-report ito at doon, sinabihan siyang makipag-ugnayan sa kanyang bangko dahil posibleng makita sa surveillance footage ng mga ATM kung sino ang gumamit ng kanyang card. Kalaunan ng gabing yon, tinawagan ni Hongmei si Xiaochu at ikinwento nito ang tungkol sa nawawalang ATM card at ang pagre-report niya sa mga pulis. Hindi umamin ng lalaki na siya ang kumuha ng ATM card. Nang sumunod na araw, June 14, pumunta si Hongmei sa isang private school sa Chinatown upang magtanong tungkol sa isang international diploma course sa travel and tourism. Katatapos lang niyang kumuha ng ilang English language exams at kumpiyansa siya na malaki ang maitutulong ng mga ito sa kursong balak niyang kunin. Nagtanong siya tungkol sa tuition fee at tagal ng programa at sinabi niyang pag-iisipan muna niya ito at babalik na lamang para magbigay ng sagot. Bukod dito, nilulook forward din ni Hongmei ang nalalapit na kasal ng kanyang ate kung saan siya ang magiging bridesmaid. Ayon sa lahat ng nakakita sa kanya noon, positibo ang aura ng babae at napakasaya niya. Umaga ng June 15, 2005, inimbitahan ni Xiaochu si Hongmei sa kanyang apartment sa ika-9 na palapag sa Lorong 3, Geylang. Hindi pa kailanman nakapunta ang babae roon dahil nga doon nakatira ang pamilya ni Xiaochu. Pero nasa Thailand doon ang kanyang asawa at ang panganay niyang anak na babae. Ang kanyang anak na lalaki naman ay nakatira sa isang hostel. Ang bunso niyang anak ay pasado 6:00 niya pa inaasahang makakauwi, kaya malaya silang magkita roon. Dumating roon si Hongmei bandang 9:30 hanggang 10:00 ng umaga. Pumunta sila sa master bedroom, nag-usap at nagtalik. Matapos ang ilang sandali, sinakal ni Xiaochu si Hongmei gamit ang isang tuwalya. Ayon mismo sa lalaki, hinawakan niya ang tuwalya nang nasa pagitan ng 10 at 20 minuto hanggang sa mapagod na ang kanyang mga kamay. Nang makita niya ang wala ng buhay na katawan ni Hongmei, nagdesisyon siya na agad dispatsahin ang katawan nito dahil ilang oras na lang ay uuwi na ang kanyang anak. Dinala ni Xiaochu ang babae sa banyo, kumuha siya ng butcher's knife at rubber mallet at doon niya na ito chinchop. Pagkatapos, binalot niya ang mga bahagi sa dyaryo, plastic bags at mga karton. Umabot hanggang lampas tanghali ang buong proseso bago siya matapos. Nilinis niyang maigi ang banyo at hinugasan ang kanyang sarili. Gamit ang bisikleta ng kanyang anak, pumunta siya sa iba't ibang pampublikong basurahan sa lugar at itinapon ang mga gamit at ang ilang parte ng katawan ni Hongmei. Nasa 2 beses din siyang nagtaksi para itapon sa mga malalayong lugar, partikular na sa tubig
ang ilang labi. Gamit muli ang bisikleta, ang huling 2 kahon ay itinapon niya sa magkabilang pampang ng Kalang River. Bandang 5:00 ng hapon, nakabalik na siya sa apartment. Muli niyang kinuskos ang banyo at nilabhan ang mga bedsheet at pillowcases. Nilinisan niya rin ang butcher's knife at mallet na kanyang ginamit. Bago siya umalis ng bahay para sa kanyang 7 p.m. shift, napansin niya ang bag ni Hong Mei sa sahig. Agad niya itong binitbit at binalot, saka siya umalis. Sa isang basurahan sa labas ng estasyon ng bus niya itinapon ang bag. Nakarating si Xiaochu sa opisina bandang 6:45 p.m. Napansin ng isa nilang katrabaho na wala pa si Hong Mei, na hindi pangkaraniwan kaya ni-report niya ito sa supervisor nilang si Xiaochu. Maghahating gabi nang iutos ni Xiaochu na tawagan nila kinaumagahan si Hong Mei para tanungin kung bakit ito lumiban sa trabaho. Kinaumagahan, June 16, ang tagalinis na si Marugan Kanyapen ay nagsasagawa ng kanyang karaniwang cleaning rounds sa gilid ng Kalang River. May isang cardboard box na nakakuha ng kanyang atensyon. Nasa pampang ito, nakasarado gamit ang tape at basang-basa na sa tubig. Lumapit siya upang alisin ito sa daanan, pero sobrang dami ng tubig na nasipsip ang karton. Nang buhatin niya ito, bumigay ang ilalim at nahulog ang isang green na plastic bag na naglalaman ng mga putol na bahagi ng katawan ng tao. Agad siyang tumawag sa mga otoridad at pagdating nila roon, dali-dali nilang sinuyod ang lugar. Humigit kumulang 250 meters mula sa unang karton, sa kabilang pampang, nakita nila ang isa pang cardboard box na naglalaman rin ng isang green plastic bag kung saan nakasilid ang ilan pang body parts. Naroon ang mga kamay ng biktima, kaya nakakuha sila ng fingerprints na di nagtagal ay nagmatch nga sa mga fingerprints ni Liu Hongmei. Samantala, noong mga oras na yon ay nakapag-file na ng missing persons report ang mga katrabaho ni Hongmei. Kinagabihan, pumunta ang mga pulis sa kanilang opisina, ilang sandali matapos magsimula ang shift ni Xiaochu. Hindi pa nila agad na sinabi sa mga naroon na natagpuan na ang katawan ni Hongmei. Sa kanilang pagtatanong-tanong ay nalaman nga nila ang tungkol sa relasyon ng biktima at ng supervisor nito. Nang kapanayamin na nila si Xiaochu, halatang-halata ang nerbiyos ng lalaki. Dininay nito ang relasyon nila ni Hongmei at napaka-defensive umano ng dating nito. Napansin din ng mga investigador ang mga hiwa sa kamay ng lalaki at sinabi niya na nakuha niya ang mga yon habang nag-aayos siya ng tumutulong tubo sa kanilang kusina. Dahil sa kahinahinalang kilos ni Xiaochu pati na rin sa iba pa nilang nakalat na impormasyon, nagpasya silang isama ang lalaki sa presinto para sa mas masusipang pagtatanong. Matapos ang halos 10 oras ng pagkakadetene, umamin si Xiaochu na siya ang pumatay kay Hongmei. Ayon sa kanya, habang nasa kanyang apartment ay napag-usapan nila ni Hongmei ang kanilang relasyon. Nais daw ng babae na magtanan na sila at tumira na lang sa China. Hindi daw sumang-ayon ng lalaki dahil ayaw niyang iwan ang kanyang pamilya. Dito na daw sinuggest ng babae na magkaroon na lang sila ng isang suicide pact. Nagboluntaryo daw si Hongmei na mauna siyang salin ni Xiaochu bago nito kitlin ang sariling buhay. Ginawa naman ng lalaki ang unang bahagi ng kasunduan, pero hindi niya kinayang patayin ang sarili. Sa salaysay niyang ito nang galing ang mga sumunod na detalye na naibahagi ko na kanina. Noong June 18, 2005, sinampahan ng kasong murder ang 50-year-old na si Liang Xiaochu at posible siyang mapatawan ng parusang kamatayan. Kasama si Xiaochu, tumungo ang mga kapulisan sa kanyang apartment upang mangalap ng mga ebidensya. Doon, nakita nila ang tuwalya na ginamit sa krimen at ang mga kasangkapan na ginamit sa pag-chop sa biktima. Natagpuan din ang mga dyaryo, plastic bags at katulad na cardboard boxes na ginamit sa pagtapon ng katawan. At naroon din ang bisikletang ginamit ng akusado. Metikulosong nilinis ni Xiaochu ang banyo, pero nakakita pa rin doon ng isang maliit na bahid ng dugo ang mga investigador, at iyon ay match sa DNA ni Hongmei.
Habang iniimbestigahan si Xiaochu ay wala namang tigil ang mga otoridad sa paghahanap ng iba pang parte ng katawan ng biktima. Kalaunan ay natagpuan din nila ang ilan sa mga ito at ang isa sa pinakahuli nilang nahanap ay ang kanyang ulo. Nakita nila ito, pati ang mga binti, sa Tuas Incineration Plant kung saan sinusunog ang mga basurang nakokolekta. Sobrang decomposed na ang ulo at nakumpirma na lang na ito nga si Hongmei sa pamamagitan ng mga ngipin nito. Hindi na natagpuan ang kanyang mga paa, kaya nang nagkaroon siya ng funeral services noong July 11, 2005, kinabitan na lang ng mga paang gawa sa wax ang kanyang katawan. Pagkakremate sa kanyang mga labi, inilipad ang mga abo ng 22-year-old na si Liu Hongmei pabalik sa kanyang pamilya sa China. Matapos makolekta ang napakaraming ebidensya, pati na rin ang confession ni Xiaochu, may tuturing na nga itong case closed. Subalit pakaramdam ng mga investigador, hindi makatotohanan ang motibo na binigay ng akusado, lalo na at nalaman nila ang positibong disposisyon ni Hongmei pati na rin ang mga plano nito bago ang kanyang pagkamatay. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, nabunyag na nga ang mas kapani-paniwalang motibo, ang nakaw na ATM card. Nang reviewin ng mga pulis ang CCTV footage sa ATM, nakita nila ang isang lalaki na kawangis at kapareho ng tindig ni Xiaochu. Nang kumprontahin nila ang lalaki tungkol dito, ay binawi nito ang nauna na niyang version at inaming ang ninakaw niyang ATM card nga ang punot dulo ng lahat. Natakot umano siya na makilala siya ni Hongmei sa nasabing mga videos at malaman nito na siya ang nagnakaw ng kanyang ATM card. Dahil dito, kinailangan niyang dispatsahin ang biktima. Mahalaga ring sabihin na bahagyang naging balakid sa investigasyon ang fact na may kakambal si Xiaochu. Kinailangan kasing masigurado na hindi siyang nakita sa CCTV na gumagamit ng ATM card ni Hongmei. Identical din ang DNA profile ng magkambal kaya baka maging problema ito sa trial. Buti na lang at napatunayang walang kinalaman ng kakambal ni Xiaochu sa krimen at sa mga pangyayari bago at pagkatapos nito. Sa katunayan, wala sa lugar ang kakambal noong mga panahong yon. Nagsimula ang trial ni Liang Xiaochu noong May 3, 2006. Lahat ng mga argumentong iprinisenta ng prosekusyon ay ayon sa mga ebidensya at sa mismong confession ng akusado. Hindi naman itinanggi ng depensa na pinatay ni Xiaochu si Hongmei. Sa halip, bumalik sila sa naunang bersyon ng akusado na nagkaroon ng dalawa ng isang suicide pact. Kung ito ang paniniwalaan ng korte, imbes na murder ay sa kasong manslaughter na lamang mahahatulang guilty si Xiaochu. At sa halip na death penalty ay 10 years to life in prison na lamang ang magiging kaparusahan. Sa trial, mahigit 280 na larawan ng pinagputol na katawan ni Hongmei ang ipinakita sa korte. Sa isang punto, inutusan ng akusado na ipakita kung paano niya sinakal ang biktima. Dinemonstrate naman ito ng lalaki sa kanya mismong defense lawyer. Ayon sa ilang nakasaksi, habang ginagawa ito ay napansin nilang may kakaiba at nakakakilabot ng ngiti umano sa muka ni Xiaochu. Sa pagtatapos ng trial noong May 19, 2006, malinaw sa mga pahayag ng judge na hindi siya kumbensido sa sinabi ng akusado na isa iyong suicide pact. Ayon sa kanya, ang pagkamatay ng biktima sa apartment sa Geylang noong June 15, 2005 ay hindi ayon sa kanyang kagustuhan. Isa itong kakilakilabot na homicide. Isang napakasama at karumal-dumal na pagpatay na may buktot at makasariling motibo. Tinapos ng hukom ang kanyang pahayag gamit ang isang tulang siya mismo ang sumulat para sa korte. Ito ay tunay na isang malungkot na palaisipan. Paano kayang marahas na sasalin at walang awang pagpuputol-putulin ng isang tao ang babaeng kanina lang ay yakap niya? Hinatulan ang 51-year-old na si Liang Xiaochu na guilty sa kasong murder. Siya ay pinatawan ng parusang death by hanging. Gaya ng inaasahan, inapela ng kampo ni Xiaochu ang kanyang hatol. 2 beses silang sumubok at 2 beses din silang nabigo. Sa huli,
Tanging clemency na lang mula sa presidente ang pag-asa ng lalaki, subalit hindi rin ito ibinigay sa kanya. Noong madaling araw ng November 30, 2007, in-execute si Leong Xiaochu sa Changi Prison sa edad na 52. Anong masasabi nyo sa kasong ito? Share nyo lang ang opinion nyo dyan sa comment section. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. Bawat engagement nyo po sa aking mga videos ay malaking tulong sa aking channel. Salamat po sa panonood at ingat tayong lahat. Bye!